Bakit nga ba sa gabi lang umaatake ang mga aswang? Isang simpleng tanong na mahirap bigyan ng konkretong kasagutan. Bakit nga ba? Hindi sa umaga o sa tanghali, bakit sa gabi? Alam mo ba kung bakit? Tara at sabay-sabay nating sagutin yan sa isang liham na ipinadala sa atin ng ating kaistorya na taga-Aurora. Magandang araw Kuya Chris, itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Maria na ngayon ay nasa edad 32 anyos. Hindi po sa akin ang kwento aking ibabahagi, kundi sa karanasan aking lolo na si Lolo Antonio. 2 taon na ang nakararaan ng sumakabilang buhay ang pinakamamahal kong si Lolo. Gayunpaman ay nangungulila pa rin ako sa kanya hanggang sa ngayon siya kasi ang nagpalaki sa akin. 0 taon ako nang mapunta ako sa poder nila Lola Isabel. Nagpunta kasi noon sa ibang bansa ang aking mama para magtrabaho dahil naghiwalay sila ni Papa. Ang papa ko kasi ay nangaliwa at sumama sa kanyang kalaguyo. Ayaw noon ni Lolo na mawalay sa amin si Mama pero wala kaming magawa, mas mapapabilis daw ang paglimot niya kapag siya ay lumayo. 13 anyos ako nang mamatay si Lola Isabel dahil inatake siya sa sakit sa puso. Isang nakalulungkot na pangyayaring magkasama naming pinagdaanan ng aking lolo. Hindi namin iniwan ang isa't isa para lang makalimot. Nanatili kaming magkasama sa lungkot pero sa paglipas ng panahon ay nagawa naming bumangon at magpatuloy pa rin sa buhay. Umuwi naman si Mama pero bumabalik din sa abroad. Akala nga namin ni Lolo noon ay titigil na siya pagkatapos ng kanyang kontrata pero hindi. Sa kabila ng pagkawala ni Lola ay mas pinili ni Mama na bumalik sa ibang bansa at doon nalaman namin na mayroon na rin pala siyang bagong asawa na isang foreigner at doon na niya balak manirahan. Sabi niya ay ipetisyon daw niya ako para makasunod doon pero tumanggi ako dahil hindi ko may iwan ang aking lolo. May 3 anak sina Lolo at Lola pero lahat ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalang na lang sa patak ng ulan kung sila'y dumalaw gawa ng malayo ang baler sa Maynila at Pampanga kung saan sila nakatira. Malungkot ngayon dito sa bahay, kaya naisipan kong isulat ang kwento ni Lolo Antonio tungkol sa naging engkwentro niya sa isang nilalang na kung tawagin ay aswang. Maraming iba't ibang ibinibida ang aking lolo at lahat ng iyon ay nami-miss ko. Alam ko si Lolo noong araw ay isang sundalo, isang veterano at isa sa magigiting na nakikidigma para makamit natin ang kalayaan nung panahon ng pananakop ng mga Hapon. Lumaki ako sa mga kwento niya tungkol sa pakikipaglaban, kagitingan at kabayanihan nila ng kanyang mga kasama pero hindi lang yan ang gustong-gustong ibinibida ni Lolo sa akin. Lalo na nang nagbibinata ako, ito ay tungkol naman sa kung paano siya naging kilabot ng mga kababaihan noon at kahit saan sila madestino lugar ay marami ang nagkakandara pa para mapansin daw niya sa bagay. Kahit naman matanda na si Lolo ay hindi maikakaila na may taglay nga itong karisma noong araw at sa ipinakita niyang mga lumang litrato noong ikasal sila ni Lola ay isang makisig at magandang lalaki ang aking Lolo Antonio. Sabi niya ay wala siyang natitipuhan na hindi niya napapasagot pero isang babae daw ang nagpatino kay Lolo at nagpahinto sa kanyang pagiging babaero. Siyempre ang sabi ko ay alam ko na kung sino yon. Walang duda na si Lola Isabel pero imbis na ngiti o kilig ang makita ako sa kanyang labi, isang malakas na iling ang isinagot niya. Isang babaeng nagngangalang Clara ang kanyang binanggit. Siya po ba yung first love mo, Lolo? Hindi apo, akala ko lang noon ay mahal ko si Clara pero isa pala siyang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan. Natawa pa nga ako nang sabihin ito ni Lolo kasi naisip ko na baka ibang klaseng babae itong si Clara. Marahil ay nakatagpo ng katapatang babaero kong lolo sa isang bayan sa Pampanga niya nakilala si Clara. Hindi ko nasasabihin kung saan ang eksaktong lugar kasi baka sabihin ng mga taga roon ay nag-iimbento lamang ako ng kwento dahil sa ngayon ang bayan na ito ay isa sa pinakamaganda at pinakasikat na bayan sa Pampanga. Basta sabi ni Lolo ay ito ang pinakasentro ng kanilang base militar, kasama ang mga Amerikano. Isang prostitute si Clara, nagbabayad sa ibinibigay nitong aliw sa kanyang mga nagiging customer. Sila yung mga sumasalubong sa mga kasundaluhan, mapa-Amerikano man o Pilipino, at isa sa naging customer niya si Lolo. Maganda at maalindog at talaga naman daw nakakaakit itong si Clara. Isang uri ng kagandahang hinding-hindi tatanggihan ng sinumang lalaki. Sabi ni Lolo ay umibig siya kay Clara at naging magkasintahan sila. Malambing daw ito at palagi siyang binabaan sa kampo ng kanyang makakain. Pero nag-iba ang kwento nang dumating sa kanilang kampo ang isa nilang commander na ang pangalan ay Diego. Nagdagdag kasi ng tropa noon dahil mayroong nawawalang mga sundalo. Naisip nilang baka mayroong sekreto taktika ang kanilang mga kalaban. Kaya nagkakanda, walaan ang ilang mga sundalo. Kapag sumasapit na ang gabi, mga 1-0 na ang misteryosong nawawala at hindi
Natatagpuan ang kanilang mga katawan tapos biglang nasabi sa akin ni Lolo na aswang daw si Clara. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na hindi ko pa nakikita, kaya naman natawa ako. Habang nagkukwento siya, isang malakas na batok ang iginawad niya sa akin. Sabay ng dilat ang singkit niyang mata, huwag ko raw siyang pagtatawanan dahil nagsasabi daw siya ng totoo. Pero Lolo, paano mo nalamang aswang si Clara? Mabaho ang hininga niya, Apo, parang amoy ng nabubulok na karne. Dahil doon ay natawa ako ulit. Hindi ko maintindihan si Lolo kung paano at bakit siya nagkagusto sa isang babaeng may mabahong hininga. Muli niya akong pinandilatan at nakita ko ang galit sa dati niyang maamong mga mata. Ginayuma daw siya ni Clara. Sa totoo lang mga kaistorya ay hindi ko rin pinaniniwalaan nung una ang tungkol sa gayuma, kasi naman siya na rin ang nagsabi na siya ay babaero at hindi nawawala ng babae saan man siya madestino. Hindi ko ipinahalata na hindi ako naniniwala sa kanyang kwento, pero aminin ko habang tumatagal kaming nagkukwentuhan ay mas nagiging interesante ang kanyang mga inilalahad. Ang katotohanan sa lahat ng naganap na panlilinlang kay Lolo at sa mga kasamahan niya sa Po ay kanyang nakita sa tulong ni Commander Diego. Siya ang nagbukas ng kanyang ikatlong mata o peak vision. Ito raw yung mata na matatagpuan sa noo at sa gitna ng dalawang mata. Hindi literal na mata, kundi isang spiritual eye na kayang makita ang hindi nakikita ng normal na mata. Isa pa ang dating batikang spiritual Dr. C. Diego at mula siya sa angka ng mga sikat na albularyo sa kanilang lugar sa Visayas at sa pagtungtong niya sa kampo nila ay nakita na niya agad kung ano ang kanilang problema, pero hindi raw niya ito sinabi sa kanilang kasamahan, bagkos ay si Lolo ang una niyang nilapitan. Marahil baka raw nakita agad na si Lolo ang pinakamalapit na subject ng salarin. Isang maikling proseso na ng meditation ang ginawa ni Commander Diego sa aking lolo. Dinalaw niya sa isang tahimik na lugar at pinaupo sa isang komportableng upuan. Pinrelax at pinagpose ang isipan habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ipinaramdam sa kanya ang kalikasan, ang hangin, at ang mapayapang tunog nito. Nabasag ang katahimikang iyon nang biglang magdasal si Command Diego ng isang dasal na hindi kayang unawain ni Lolo. Sinalita niya ito sa wikang Latin at pagkatapos nun ay may naramdamang kakaibang sakit ng katawan si Lolo at pangangati. Mayroon din daw siyang narinig na tunog na hindi pangkaraniwan hanggang sa namanhid ang kanyang katawan. Huwag kang matakot, Antonio. Nararamdaman mo na ba ang enerhiya sa iyong katawan? Kumakalat na ito mula sa iyong ulo hanggang sa iyong mga paa. Makikita mo ang spirit dimension. Sobrang dilim, hindi ba? Pero makikita mo ang iyong sarili bilang ilaw. Kaya huwag kang matakot. Sige, maglakbay ka lang. Huwag kang matakot. Pagkaraan daw nun ay hindi na alam ni Lolo kung ano ang mga nagaganap. Basta sabi daw ni Commander ay nawalan siya ng malay at sa kanyang paggising ay sinalubong siya agad ng isang hamon na hindi agad niya napaghandaan. Handa ka na bang makilala si Clara? Ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin, sir? Mabuting tao po ang kasintahan ko. Alam mo, Antonio, minsan ang kabutihan ay huwat. Huwag kang naniniwala agad sa mga nakikita ng iyong mga mata dahil magaling silang magbalat kayo. Kung totoong niloloko lang ako ni Clara, paano mo nalaman, sir? Paano mo nakita at saka sigurado ka ba? Alam mo, mula ako sa mga angka ng albularyo sa bayan namin at isa sa kakayahan ko ay ang makita ang tunay nyo ng mga mahihilig magbalat kayo. Alam mo bang aswang yang si Clara siya at ang kanyang pamilya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga kasamahan nating sundalo? Sabi ni Commander Diego. Maaaring inakit daw nila ang kanilang mga biktima para mas madali sa kanilang makuha at gagawin nilang hapunan kalaunan. Kung ganoon, balak din ba akong kainin ni Clara? Tanong ni Lolo noon. Pero sabi ni Commander ay mukha namang hindi dahil nung una niyang makita si Clara sa kanilang kampo ay nakita niyang totoong may gusto ang babae. Sa aking lolo ito nga raw ang dahilan kung bakit siya ginagayuma. May gayuma ang pagkaing dinadala ni Clara at unti-unti niyang nilalason ang lolo sa hindi malamang dahilan. Pero may hinala si Commander na marahil dahil daw sa labis na pagkagusto ng babae kay Lolo ay hinahawan niya ito ng pagiging aswang. Agad ay ginamot siya ni Commander Diego. Inalis niya ang sumpa sa pamamagitan ng suob o yung pagpapausok gamit ang bao na may iba't ibang uri ng halamang gamot. Sa prosesong ito ay nagawa ni Lolo na isuka ang mga lasong ipinakain sa kanya. Itim at malapot na likido o laway ang inilabas niya sa kanyang bibig. Kinabukasan ay dumalaw si Clara at sa muli nilang pagkikita ay hindi na makapa ni Lolo Antonio sa kanyang puso ang dating espesyal nitong pagtingin para sa dalaga. Maganda pa rin siya sa kanyang paningin, pero sa hindi malamang dahilan ay parang pangkaraniwan na lang ang pagtingin niya sa babae na patunayan niyang hindi niya talaga gusto at mahal si Clara. Hindi nagpahalata si Lolo. Ayon na rin sa bili ni Commander, mas mainam daw na silin ang aswang sa bitag na siya mismo ang may gawa. Isang halikang iginawad ni Clara kay Lolo at sa kauna-unahang pagkakataon ay naamoy niya ang mabaho
Hininga nito gayon din ang amoy niya na parang amoy ng nabubulok na daga. Kinuha niya ang pagkain at nagpasalamat ng sobra-sobra sa dalaga pero agad ding nagpaalam at idinahilan may trabaho pang tinatapos. Tumango si Clara at pagkaraan ng ilang sandali. Sabi ni Lolo ay nagpaalam na itong uwi at hindi na daw magpapaabot ng gabi sa kanilang kampo. Maghanda ka na, Antonio, ngayon natin siya haharapin. Nakanganga ako sa harap ni Lolo habang tahimik na inaantay ang karugtong ng kanyang kwento pero itinigil niya iyon at humingi ng maiinom na tubig. Marahil ay napagod sa tuloy-tuloy na pagsasalita. Tumayo ako para kumuha ng kanyang maiinom dahil medyo nabitin sa kanyang kwento. Binilisan ko ang paglalakad dahil gustong-gusto ko nang malaman kung ano ang nangyari sa kanilang pagkaharap. Pagkatapos uminom ay itinuloy na ni Lolo ang nabitin niyang kwento. Hating gabi nang lumabas sila ni Commander Diego at nagtungo sa isang maliit na baryo na malapit sa kanilang kampo. Ayon sa lalaki ay ito raw ang baryong pugad ng mga aswang na nambibiktima sa kanilang mga kasamahan. Nagtago raw sila sa katawan ng isang malaking puno ng maulinigan. Ang mga paparating na yabag doon. Nakita ni Lolo ang kanyang kasintahang si Clara na may kasamang ibang lalaki. Hindi nila kilala ang lalaking iyon pero base sa itsura niya ay isa itong Amerikanong sundalo. Naghaharutan sila at kitang-kita ni Lolo na hinahalikan ng babae ang liig ng kasamang lalaki pero bago pa man mag-isip ng masama itong si Lolo ay nasaksihan niya ang biglang pagkisay ng katawan ng kaawa-awang lalaki. Bumagsak ito sa lupa pagkatapos nakita niyang umupo si Clara pero hindi para tulungan ng lalaki. Kitang-kita niya ang pagsampa nito sa patay na katawan at sinakal ang kanyang biktima. Maya-maya ay inilapit nito ang mukha na parang may hinihigop. Na saksihan ni Lolo kung paanong kainin ni Clara ang kanyang biktima. Lumabas si Commander Diego at walang sabi-sabing nilatigo niya ang likuran ni Clara. Nagsisisigaw ang babae at kitang-kita daw ni Lolo na labis itong nasaktan sa latigo. Naawa pa nga daw si Lolo at gustong makonsensya sa kanilang ginawa pero nakita rin niya ang gulat sa mga mata ng kanyang kasintahan nang makita niya si Commander at mas lalong nanlaki ang mga mata niya nang makitang naroon din si Lolo Antonio. Maitim na aura ang bumabalot sa katawan ng babae at dahil hindi naman sanay sa mga ganoong eksena ang Lolo ay nasabi niyang nangatog daw ang kanyang tuhod dahil sa takot. Dahil doon ay napapikit siya. Buksan mo ang mga mata mo, Antonio. Nag-init ang katawan ni Lolo nang marinig ang sinabing yon ng kanyang commander at sa pagmulat ulit ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang nilalang na may katawang tao at ang ulo ay tila sa hayop. Nagniningas ang mapupula nitong mata. Mayroon din daw itong matatalas na kuko at malalaking ngipin. Tumutulo ng malapot ang laway sa mabalahibo nitong katawan. Tama nga si Commander Diego, isang aswang si Clara. Kakaibang laban ang hinarap ng dalawang magiting na sundalong iyon. Isang laban para sa hustisya ng mga naging biktima ni Clara at isang pagtutunggali para matigil na ang pagkakalat niya. Nang lagim sa kampo, isang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang magandang babae para makapang-akit at makasilong ng kanyang biktima. Ngunit hindi naging madali ang laban dahil malakas at eksperto sa diskarte ang kalaban nilang aswang. Sabi pa ni Lolo, dahil hindi tulad sa mga kwento ay hindi siya takot sa krusipiho at maging sa banal na tubig. Mabilis na din niyang naiiwasan ang bawat pagwasiwas ng buntot pag ginahawak ni Commander Diego at kung matamaan man ay agad gumagaling. Pagkatapos niyang madilaan ang sugat na natatamo, kailangan natin siyang mahuli, Antonio. Malakas ang aswang na ito. Hindi siya basta-basta tatablan ng anumang pangontra na dala natin. Ano pong gagawin natin, Commander? Sininyasan ng lalaki si Lolo na pumwesto sa kabilang bahagi para maharangan si Clara. Kargado ng dasal at may pananggalang na mots ang lolo ko ng panahong iyon. Ibinigay ito ni Commander sa kanya. Ang mots ng ipo-ipo. Ang mutyang ito ay mula sa elemento ng hangin na siyang nagagawad ng karagdagang lakas at liksi ng pangangatawan kaya hindi siya mapinsala ni Clara. Niyakap niya ang babae nang makakuha ng pagkakataon. Sa paraang ito ay nahirapan si Clara na makatakas. Nilapitan ni Commander ang natiklo nilang aswang. Sinabi niya, nakailanman ay hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Ang pagbabalat kayo ni Clara ay matatapos na sa gabing iyon. Galit na galit ang aswang. Sabi ni Lolo, nagawa na niyang isumpa ang dalawang sundalo pero nang muli siyang latiguhin ni Commander at itusok ang tinik ng buntot. Pagi ay umiba ang lakas sa tono ng aswang. Bigla itong nagmakaawa at sinubukang makipagtawaran para sa kanyang kalayaan. Nangako ito na hindi na niya gagambalain pa ang mga tao sa kampo at lalayo na sila ng kanyang pamilya. Gamit muli ang tinik ay sinugatan ni Commander ang mukha ng aswang. Wala di malilinlang ang ganda mong mukha, Clara. Ang peklat na yan ang magsisilbing paalala sa'yo kung anuman ang ating mapagkakasunduan. Sa ginawang iyon ng lalaki ay biglang nagwala si Clara. Hindi niya tanggap ang kaparusahang iyon sa kanya. Ayaw niya ng peklat
At mas lalong ayaw niya na mawalan siya ng ganda kung ganoon ay mamili ka kakapit ka sa kasunduan o igagawad ko na sayo ang iyong kamatayan sa hindi kalayuan ay narinig nila ang pagtilaok ng manok at ang bahagyang pagsilip ng liwanag mula sa papasikat na araw. Gusto mo bang abutin tayo dito ng liwanag? Tumawa ang sundalong albularyo. Inuyam ang aswang ilang beses na umiling si Clara. Ayaw raw nito na maabutan ang pagsikat ng araw. Mas lalong hinigpitan ni Lolo Antonio ang pagkakayakap sa nilalang na iyon hanggang sa narinig ulit niya ang boses ni Commander Diego. Alam mo Antonio, baguhan man o matandang aswang ay mayroong pinakatatakutan, sabi ng kasama ni Lolo. Tatanungin pa sana daw niya noon kung ano yon, pero bigla na lang sumingasing ang halimaw. At nagwawala ito habang panay ang papalit-palit nitong tingin sa silangan at kay Commander Diego ibinigay nito ang buong lakas at hinawi ang mga braso ni Lolo. Nabitawan niya ang aswang agad. Umiskapo si Clara. Sinubukang habulin ni Commander ang aswang. At natamaan niya pa ito ulit ng latigo sa kanyang likod. Bagamat nasaktan sa huling ataking iyon, ay nagawa pa rin ni Clara na magtago at tuluyang mawala sa masukal na bahagi ng baryong iyon. Isang kaalaman iyon na natutunan ni Lolo, takot na maabutan ng liwanag ang mga aswang, hindi dahil sa masusunog sila katulad ng napapanood sa mga pelikula. Takot sila dahil ayaw nilang malantad ang tunay nilang anyo sa mata ng tao. Ayaw din nila na magkaroon ng mga ebidensya na magpapatunay na kasama natin silang nabubuhay dito sa mundo. Na mangha ako sa kwentong iyon ni Lolo. Ni isang segundo ay hindi ako nakaramdam ng kahit na kaunting pagkabagot. Hindi ako naniniwala sa mga multubang kukulam at mga aswang, pero dahil sa ganda ng pagkakalahad niya ay parang gusto ko na ring maniwala. Pero naisip ko rin na isang respetadong sundalo at bayani ang aking Lolo, kaya hindi siya basta-basta gagawa ng kasinungalingan para lang maimpress ako. Alam ko sa aking puso na nagsasabi nga siya ng totoo, pero hindi pa ako nakontento dahil may isa pa akong mahalagang na gusto kong malaman ang kasagutan. Bakit nga ba mabaho ang mga aswang? Natawa si Lolo sa tanong kong iyon, pero sinagot rin niya ako. Ayon sa mga itinuro ni Commander sa kanya, mabaho ang aswang dahil sa langis na ipinapahid nito sa kanyang katawan. Ito raw ay gawa sa langis ng niyog na hinaluan ng ipot ng manok, bulok na laman ng bangkay at dugo ng tao. Magmula daw noon ay wala nang nagpupuntang mga babaeng bayaran sa kampo ng mga sundalo. Ipinagbawal na rin kasi ito bilang pag-iingat hindi lang sa mga aswang kundi maging sa mga posibilidad na gamitin itong taktika para sa ikapapahamak ng mga sundalong nakikidigma para sa kalayaan. Ang kwento ni Clara ay walang ibang nakakaalam kundi si Lolo at si Commander lamang. At syempre, dahil matagal na ring panahon iyon ay nagawa na ring ibahagi sa akin ni Lolo, at ngayon ay akin namang ikinukwento sa inyo mga kaistorya. Totoong may aswang apo, kaya mag-iingat at maging mapagmasid ka sa mga tao. Nakakasalamuha mo. Yan ang naging huling bilin sa akin ng aking Lolo. Pero paano nga ba magagawang mag-ingat? Hindi naman ako katulad niya, hindi rin naman ako tulad ni Commander. Pero sabi ni Lolo ay malalaman kong aswang ang kaharap ko kung ang imahe ko sa kanyang mga mata ay baliktad, o kaya naman ay tingnan raw ang tao ng nakatungo kung saan ang ulo ay ilalagay sa gitna ng aking dalawang hita. Ang makikita ko raw ay ang tunay niyang itsura bilang aswang. Isa pang palatandaan ay madalas na namumula ang kanilang mga mata dahil tulad sa karaniwang tao namumula ito kapag walang tulog. Isinasagawa kasi nila ang paghahanap ng makakain sa buong magdamag. Mas maganda raw kasing maglibot sa komunidad kapag tulog na ang lahat. Ang katotohanan ay hindi sila napeperwisyo ng sikat ng araw, sadyang mas mahina lang sila sa mga oras na ito. Pero nagiging doble naman ang lakas kapag sumasapit ang gabi. Doon nila isinasagawa ang mga ritual ng demonyo nang walang nanggagambala. Sa ngayon ay 32 anyos na nga ako at isang naninirahan dito sa naiwang bahay ng aking Lolo. Matatagpuan ito sa isang barangay dito sa bayan ng Aurora Baler. Ang bahay ay malaki at kasing laki nito ang espasyong iniwan ni Lolo sa aking puso. Sa ngayon ay masasabi kong ito ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Labis akong nangulila at wala akong malapitan, kaya nga kapag nakikinig ako sa inyong channel at napapakinggan ng mga kwento tungkol sa aswang ay naiibsan kahit papaano ang aking pagkamis kay Lolo. Nalilibang kasi ako at natututo sa bawat kwentong nailalahad. Dahil dito ay nagagawa akong mag-ingat, tulad kasi ng bilin ni Lolo na huwag kong hahayaan na maranasan ko ang makatagpo at malinlang ng isang Clara, dahil mahirap na hindi naman ako tulad ni Lolo na bukas ang ikatlong mata. Sa ngayon ay hinihintay ko na lang ang panahon ng paghilom ng sakit ng pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Ang hirap po ng mag-isa. Malungkot sana ay dumating ang panahon na muling sumigla ang bahay ni Lolo, at mangyayari lang yon kung makakatagpo ako ng isang klase ng pag-ibig na nabuo ni Lolo, kapiling ang pinakamamahal niyang babae, si Lola Isabel. Ganon ang pangarap ko
Hindi katulad nila mama at papa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito, Kuya Chris, at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Maria, ang inyong kaistorya. Sa likod ng tabing ng kadiliman ay may mga nilalang na tahimik na gumagalaw. Sila ang mga nagtatago sa dilim na mayroong kakaibang kapangyarihan na balot ng kakaibang misteryo at kababalaghan sa mundong ating kinatatayuan. Sa bawat paglipas ng gabi sila ay umaaligid, nagmamasid sa mga taong nais biktimahin. Silang mahihilig magbalat kayo, minsan naglalakad na may katawan ng hayop o mga aninong nagkukubli sa mga likod ng puno, pero minsan o madalas ay nasa anyong tao at nakikihalubilo. Ano sila? Mga nilalang na naisulat na sa iba't ibang kasaysayan na sumasalamin sa takot at pangamba ng mga tao sa bawat pagsapit ng gabi. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig sa channel na to. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Pedro. Sa ngayon ay nasa edad 66 na taong gulang na ako at kasalukuyang naninirahan dito sa Mindoro. Ang aking ikinabubuhay ay ang pangingisda sa dagat. Bagamat matanda na ay kailangan pa rin kumayod, lalo kasama ko sa bahay ang aking anak at apo. Maaga akong nabiyudo dahil inatake sa puso ang aking may bahay. Nang ipanganak niya si Carmelita, may sariling pamilya na rin ang anak ko, pero sa akin sila nakapisan. Dahil wala pa silang sariling bahay, pabor naman sa akin iyon. Dahil mas gusto ko nakasama ko sila. Alam ko kasi na mahirap ang buhay na mag-isa, mahirap ang mag-isa. Bigla tuloy natulo ang luha ko dahil naalala ko ang aking lola noon na si Lola Rosa. Alam nyo, kasi mga kaistorya, sa kabila ng katandaan ni Lola ay mag-isa lang ito sa kanyang kubo yung mga anak niya, kasi simula nung nagkaroon na ng sariling pamilya ay nagkanya-kanya na. Kami na lang nila inay ang natira dito sa Mindoro, pero mag-isa nga siya sa kanyang kubo kasi ayaw naman niyang sumama sa aming bahay na mas higit na malaki kaysa sa kanyang tinitirahan. Ayaw din niyang lisanin ito dahil pundar nila itong mag-asawa at ang mga alaala nila ay nabuo sa apat na sulok ng kubong iyon, at sa kubo niyang iyon nangyari ang hindi dapat mangyari. Kaya hanggat maaari ay gusto kong huwag nang lumayo ang anak at apo ko dahil ayaw kong danasin ang naging kapalaran ni Lola. Nangyari ito noong ang edad ko ay 20 taon dito mismo sa Mindoro. Lola Rosa, ako to, si Pedro. Nandyan ka ba, Lola? Tawag ko sa aking lola. Nasa labas ako ng pinto at may bitbit na ulam na pinadala ni inay. O, nandito ako, apo. Saglit lang ha. Maya-maya pa ay nagbukas na ang pinto. Nakangiti niya akong binati at agad na pinapasok sa kanyang maliit na kubo. Malinaw pa sa aking gunita kung paano namuhay ang lola ko noon. Ayaw niya na pinakikialaman ang mga gamit niya. Hindi tulad ng ibang matanda na metikuloso sa kalinisan. Ang lola ko ay kabaligtaran. Makalat ang bawat sulok ng kanyang bahay. Madaming mga abubot, mga libro, mga tuyong dahon at kung ano-ano pa. Hindi ko nga alam kung para saan ang iba doon, pero parang ang hirap para kay Lola na bitiwan ang mga niya. Maski luma na naalala ko pa nga minsan ay nagtalo sila ni inay dahil nilinis niya ang bahay. Nang hindi alam ni Lola mula noon ay hindi na sila nag-uusap na dalawa. Pero si inay ay hindi naman talaga galit, nagtatampo lang at hindi rin naman niya nililimot ang ina. Madalas pa rin niya itong padalhan ng pagkain at gamot. Heto po, Lola, may dala akong pinakbet. Ulam daw po ninyo, sabi ni inay. Wika ako sa kanya. Abay, masarap yan, apo. Salamat naman. At may ulam na ako. Kinuha niya ang ulam na dala ko, pero bigla siyang natigilan ng maamoy ang dala ko. Ano ba ito, apo? Sinahugan niyo ba ng karne? Napakamot ako sa ulo bago sumagot sa kanya. Kalakas naman ang pangamoy mo, Lola. Hindi nga yan pinalagyan ni inay ng sahog para makain mo po, tapos iwi mo na yan. Hindi ko rin makakain yan. May talbos naman ako ng kamote dito. Ito na lang ang ulamin ko. Tapos sabihin mo dyan sa inay mo na huwag nang magpadala dito ng ulam. Ha, kung ganyan din lang naman. Alam niyo naman na hindi ako kumakain ng karne, pero bakit naman po ayaw niyo, Lola? Masarap naman po. Mami mismo yung kalahati ng buhay mo niyan, sabi ko, sabay tawa. Huwag kang ang piloso po, Pedro. Hinding-hindi ninyo ako mapapakain ng karne, maski ano pa ang sabihin niyo, anya. Sabay talikod sa akin. Siya nga po pala, Lola. Gusto mo po bang tulungan kitang ayusin itong kubo mo at makapaglinis kahit konti? Hindi na umuwi ka na lamang sa inyo at sinanay mo na lang ang tulungan mo sa mga gawain, sabi ni Lola Rosa. Sige po, Lola, aalis na po ako. Si Lola Rosa ang pinakamatandang tao sa lugar namin. Siya ay edad 80 taong gulang sa aming barangay. Marami ang takot kay Lola dahil kumalat noon ang tsismis na mangkukulam siya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang usap-usapang iyon at nakakadismaya nga dahil maski matanda ay ginagawan pa ng kwentong hindi naman totoo. Sabi nila ito raw ang dahilan kung bakit sa kabila ng edad ni Lola ay malakas pa rin siya at maliksi. Madalas siyang ikumpara sa ibang matatanda na pag-abot ng 70 na ay mahihina na ang tuhod at nagiging alagain na, samantalang si Lola ay nakakatayo pa ng tuwid at kaya pang libutin ng barangay sa pagtitinda ng kanyang mga
Tanim na gulay samantala ng araw na iyon ay iniwan ko nga si Lola Rosa paglabas ko ng kanyang tarangkahan, ay napansin kong nagkukumpulan sa labas ang aming mga kapitbahay. Lumapit ako at nakiusyoso mga panindang karne pala ang pinagkakaguluhan nila. Isang hindi pamilyar na tao ang tindero, natutuwa ang mga tao dahil masigit na mura ang paninda nito kaysa sa mga karning nabibili sa aming palengke sa bayan noon, kasi sa lugar namin dito sa Mindoro ay hindi pa uso ang konsepto ng tinatawag nating ngayong rolling store. Bago yun sa paningin ng mga tao noon, mas gusto nila ito dahil bukod sa mura ay makakatipid pa sila sa pagod at pamasahe. O Pedro, bumili ka na ng karne, murang-mura lang, sabi ni Mang Jose na tatay ng aking kaibigang si Ramon. Wala po akong perang dala, inutusan lang kasi ako ni inay na ibigay itong ulam kay Lola, pero hindi naman tinanggap dahil may isahog daw na karne. Ayaw ni Lola, sagot ko. Baka naman kasi sariwang karne ang gusto niya at hindi yung luto na anya na. Parang nangasa, natigilan ako sa tinura ni Mang Jose. May pagkaasar, kasastiko at masakit sa tenga ang sinabi niyang iyon, pero dahil tatay siya ng best friend ko ay hindi ko na lang pinatulan si tatay kung ano-ano ang pinagsasasabi. Katanda na kahilig pa rin sa mga ganyan, sabi ni Ramon na bigla na lang sumulpot mula sa aking likod at umakbay. Ano ba yung dala mo, Pedro? Mukhang masarap. Akin na lang. O sige, sayo na, para hindi ko na ibalik sa bahay, baka lalo magtampo si inay kay Lola. Kapag nalaman niyang hindi na naman tinanggap ang bigay niya. Ramon, ba't kukunin mo pa yan? Masarap naman ang ulam natin. Oo, bumili ako ng karne, sabi ni Mang Jose. Sa anak, kakaulan lang po natin yan kahapon, tay. Nakakaumay kapag palaging karne, sagot naman ni Ramon sa kanyang tatay. Aba, dapat nga ay magpasalamat ka dahil kahit papaano may malalamon ka pang libre. Batugan ka na nga, reklamador ka pa kayo talaga, tay. Wala talaga kayong pinipili sa paninermon. Ang daming tao, nakakahiya, sabi nito sabay talikod sa ama. Lumayo na kaming dalawa. Pagkatapos, tol Pedro, maipapakita ako sayo, ani Ramon habang itinataas niya ang suot na t-shirt. Aba, astig yan. Ang ganda ng pagkakadismiss, pero ang point ko, pare, ay ako pa lang ang may design na ganito. Tingnan mo kasing mabuti kung ano itong bungo na to, sabi pa ni Ramon. Bungo nga, ano naman kakaiba dyan maliban sa corona? Alam mo kasi ang pinaggayahan dito ay bungo ng aswang. Tingnan mo, may pangil nga, no? Ayos, gusto ko rin yan, para parehas tayo. Huwag na, wala ka namang originality. Kung gusto mo ibang design, marami pa doon magaganda. Biro lang naman yon, malilintikan ako. Sigurado, pag sige na magkita na lang tayo bukas. At siya nga pala, malapit na yung birthday ni paring Felix. Pupunta ba tayo? Syempre naman, paring Ramon, pupunta tayo, sabi ko. Pagkatapos naming mag-usap ay umuwi na ako sa bahay. Naabutan ko si inay na nakaupo sa may tabi ng bintana at parang kaal ng iniisip. Nandito na po ako, na mabuti naman na tinanggap ng lola mo yung binigay ko, anak. Opo, inay, ang sarap nga ng kain ni Lola. Siya nga pala, hindi pa po ba umuuwi si tatay? Ay naku anak, wala pa nga akong balita. Nag-aalala na ako sa tatay mo. Baka mamaya na aksidente na yon sa laot. Hindi naman po siguro, na huwag naman po kayong mag-isip ng mga negatibong bagay. Hindi mo mayaalis sa akin, anak, na hindi mag-alala. Ilang mangingisda na rin ang nawala at hindi na nakababalik dito sa atin pagkatapos magpunta sa laot. Bakit nga kaya, nay, baka naman po may sirena na nangunguha sa tanda mong yan, anak. Naniniwala ka pa sa sirena? Mga kwento lang yan na inimbento para manakot ng mga batang matitigas ang ulo. Siguro nga ay totoong walang sirena, pero ang pagkawala ng mga mangingisda sa aming lugar ay alam kong hindi normal. Umaasa kami na makakabalik pa si tatay, pero tulad ng iba ay nawala rin siyang tila bula na naglaho na lang. Mas lalo kaming nawala ng pag-asa nang matagpuan ang ilang mga bangka sa dagat na abandonado na at nakataob pa. Hindi namin mawari kung alon nga ba o malaking isda ang maaaring may kagagawa ng mga iyon. Dahil dito ay naapektuhan ang kabuhayan ng mga tao sa amin. Wala nang nangahas na pumalaot sa takot na matulad sa mga taong nawawala. Ang mga tatay ay naghanap na lamang ng ibang pagkakakitaan tulad ng gulayan, pango, at iba pa na walang kinalaman sa dagat. Sa tindi ng pangungulila ko at pag-aalala kay tatay ay naging libangan ko na ang pagsama-sama ko sa kaibigan kong si Ramon. Wala kaming ginawa kundi ang makipag-inuman hanggang sa malasing, hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni Felix. Para sa kanyang ika-negatibo, 21 taong gulang. Kahit paano sa pagdiriwang na iyon ay saglit na nakalimutan namin ang aming mga problema. Busog na busog kami ni Ramon at maski sa pag-uwi ay wala kaming naging ibang topic kundi ang tungkol sa masarap na handa ni Felix. Tol, kakaiba talaga itong arara nating si Felix. Ano, abay, akalain mo galante talaga magpainom. Solve na solve tayo sa pulutan. Kasarap, sabi nito sa akin habang naglalakad kami pa uwi ng aming bahay. Magtataka ka pa ba? Pero syempre abroad ang nanay niya mapera, kaya maski gaano pa
Karami ang ihanda sa birthday kayang-kaya nila yon, hindi tulad natin nakatambay lang pero ang sarap ng pagkakaluto ng karne no ang lambot-lambot tapos manamis-namis ang sarap higupin ng sabao sabi ni Ramon sabay labas ng dila na tila nilalasa pa. Rin sa kanyang labi ang kinain kaya nga marami nga ang nagsasabi na talagang masarap daw yung inalala kong karne nung tinderong dayo. Hindi ba sabi ni Felix ay sa lalaking dayo nila binilyon sumisikat na talaga yung tindero ano palaging inaabangan ng mga tao dito sa atin subukan kaya nating magtinda tulad niya so question ko kay Ramon, bakit may puhunan ka ba tanong niya sa akin wala kapugan lang ang meron sabi ko, sabay tawa umuwi na nga lang tayo naglolokohan lang tayo pabirong tugon sa akin ni Ramon at habang naglalakad ay biglang huminto siya sa paglalakad to saglit lang may kumakantaan niya naririnig mo ba ang ganda ng boses lasing ka ba anong kumakanta ang pinagsasabi mo sagot ko sa kanya promise hindi ako nagbibiro meron na. Kumakanta ang lakas-lakas hindi mo ba naririnig umuwi na nga lang tayo kainam lasing lang nagagawa ng manakot hinila ko na si Ramon at nagmadali na kaming umalis sa lugar na yon dahil kung totoo mang may naririnig siya ay tiyak kong hindi ito. Nagmumula sa isang tao sa mabilis naming paglalakad ay mayroon kaming nabunggo pero dahil medyo madilim ay hindi namin masyadong maaninag at mapagsino narinig ko lang ang boses niya nang siya ay magsalita anong ginagawa niyo dito madilim na delikado. Ang lugar na ito sa tulong ng flashlight ay nakita namin kung sino ang taong iyon kayo ho ano pong ginagawa niyo dito gabing-gabi na rin po ni Ramon nakita namin siyang may bitbit na malaking isda humango lang ako ng isda para may maibenta. Bukas anang lalaki na labis kong ipinagtaka iniling ko ang aking ulo at inilawan ng dalampasigan pero wala naman. Akong nakitang bangka na maaari niyang sinakyan pero dahil lasing ako ay hindi ko na lang yun binigyan ng pansin aba mabuti naman po tatang at may isda po kayong mailala ako matagal-tagal na rin pong walang nangangahas na pumalaot dahil sa mga nawawalang mangingisda mag-iingat po kayo palagi sa pagpapala niyo ani Ramon salamat mga iho sige na at umuwi na kayo dahil kailangan ko na ring umuwi at ihahanda ko pa ang mga kakatain kong hayop para sa paninda ko bukas anang lalaking tindero ano. Nga po ang pangalan nyo tanong ni Ramon Tito Manuel po ang pangalan ko nagpaalam na kami kay Tito Manuel at umuwi na kami ni Ramon kinabukasan ay nagulantang ako sa balitang nawawala ang kaibigan kong si Ramon Pedro, hindi ba't kayo ang magkasama ng anak ko kagabi hindi ba kayo sabay umuwi tanong ni Mang Jose sa akin sumugod dito sa bahay at alalang-alala sa kanyang anak sabay po kaming umuwi kagabi nauna lang po akong nakarating dito sa bahay, bakit po abasaan kaya nagsuot ang lalaking iyon. Bakit hindi nakauwi ikaw lang naman yung huli niyang kasama, hindi ba sasagutin ko na sana siya nang biglang sumulpot ang sasakyan ng tindero karde, kayo dyan sariwang-sariwa, bagong katay alok niya, sa amin ito po, si tatang siya po ang makapagpapatunay. Nakasama ko pong umuwi si Ramon, hindi ho ba tatang kami po yung nakasalubong ninyo sa may dalampasigan kagabi anong sinasabi mo iho, hindi naman ako nagawi sa may dagat kagabi abala ako sa pangatay ng karne, wala akong oras magliwaliw sa dagat. Sagot niya na labis kong ipinagtaka pero nakita ko ho kayo kagabi may bitbit pa nga ho kayong malaking isda sabi mo ay ilalako mo ngayon loko ka talagang bata ka may nakikita ka bang isda sa paninda ko tiningnan ko ang ang mga paninda wala ngang isda doon at puro karne ang nakalagay nagtatakang tumingin sa akin si Mang Jose nasan ang anak ko Pedro Tito na. Maghiwalay kami kagabi, hindi ko na po alam kung ano po ang nangyari sa anak nyo, hindi ko po talaga alam, siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman sa pagkawala ng anak ko Pedro, masama akong kalaban tandaan mo yan natigilan ako sa pagbabantang iyon. Ni Mang Jose, pero maski anong paghalukay sa mga alaala ko ng gabing yon, ay hindi ko talaga alam kung nasaan si Ramon abay ano ba ang sinasabi mo dyan sa apo ko, at bakit namumutla biglang sabat ni Lola Rosa na nasa likod na pala ni Mang Jose. Hinahanap ko lang po ang anak ko sa apo ninyo Aling Rosa pinagbibintangan mo ba itong bata, Jose? Hindi ho, nagtatanong lang naman ho ako sagot ni Mang Jose, hindi naman ito ang unang pagkakataon na may nawalang tao dito sa atin diba hindi ka pwedeng. Magbintang agad-agad lalo at hanggang ngayon ay nawawala pa rin ang manugang ko, hindi nakasagot si Mang Jose sa sinabing yon ni Lola umalis ito sa aming bakuran at laglagang balikat na lumayo na nandito ho pala kayo, sabi ni inay nakagagaling lang sa labas at may bitbit na supot itong anak mo pagsabihan mo na huwag na magiinom at lalong huwag magpapagabi sa labas hali kayo sa loob at may sasabihin ako ni Lola pumasok kami sa bahay at isinarado pa ni Lola ang pinto tinungo namin ang kusina. At umupo ikaw ha Pedro iwasan mo muna ang maglabas-labas kung ayaw maging biktima ka ng aswang ng dagat ano pong sinasabi niyo Lola nakarinig ako ng awit ng Magindara kagabi apo Magindara yun huba ang tinutukoy ninyong aswang ng dagat Lola at
Naniniwala ako na may kinalaman ito sa pagkawala ng mga mangingisda dito sa atin. Paano niyo po nalaman? Basta alam ko na akala ko ba ay hininto niyo na yan sabat ni inay alangan namang manahimik ako, hahayaan ko na lang na ganito na pinerwisyo nila. Ang barangay natin alam mo bang buhay pa ang asawa mo pero maaaring bihag siya ng aswang na sinasabi ko po lola buhay pa si tatay ano pong bihag apo buhay pa ang tatay mo dahil ibinubulong sa akin ng mga elemento sa dagat ang mga nangyayari kung buhay pa si tatay ano po ang pwede nating gawin para makabalik siya sa atin lola, may paraan pa apo una ay makipagkasundo sa Magindara kung ano ang hilingin niya ay kailangan mong ibigay yun lang pala paano po ba? Makikita ang aswang na yan lola, hindi na apo huwag mo nang pangarapin dahil hindi madali ang mga hinihinging kapalit nito katulad nung dayong tindero ano pong meron sa matandang yon lola siya yung maibibigay kong halimbawa na nakipagkasundo sa Magindara. Para sa kalayaan ng anak alam mo ba kung ano ang kapalit nun huwag niyo po sabihing ang tinutukoy ninyo ay ang buhay ng mga taong nawawala tama ka, pero mas malala pa doon dahil naghahasik sila ng sumpa at sakit halik kayo dito gagawin ko ang santigwar para makita nyo ang santigwar ay isang uri ng pagtatawas na kung saan ay ginagamitan ni Lola ng palanggana at tinutuluyang lahat ng gamit ay nagsalita ng isang orasyon ang aking Lola Rosa at sa bawat pagpatak ng kandila ay nabubuo ang imahe ng isang nilalang na kalahating isda at kalahating tao, nakakakilabot naman yan Lola Rosa Aiko, sigurado ho ba kayo dyan? Ay sabi naman ni inay nagtanong ka pa anak alam mo ang kakayahan ko, at hindi pa ako nagkakamali sa ritual na sar Lola ano po ba? Kaya napatitig sa akin si Lola at si inay nasa lahi natin ang pagiging albularyo anak ang kakayahan ng Lola mo ay ipinamana ng kanyang ama na isang sikat na manggagamot noon sa sick horror ani inay apo tama ang inay mo nakapangasawa lang ako ng Tiga Mindoro ang lolo mo kaya ako napadpad dito ano na po ang gagawin natin mahahanap pa ba natin ang mga nawawala si tatay at si Ramon lola alam ko na kung nasaan si Ramon apo bumili ba kayo ng karne sa dayo tanong ni lola pagkarinig ko noon ay biglang nanindig ang aking balahibo sa batok dahil mukhang nahulaan ko na ang mga susunod na mangyayari opo ina ito nga ho sana. Ang lulutuin kong pananghalian namin ang apo ninyo, hindi ba't sinabi ko na iwasan ninyo ang pagbili at pagkain ng karne, lalo na sa mga taong hindi ninyo kilala, pero na marami suki yung tao, kaya nakigaya na rin ho ako mukha namang malinis at sariwa ang karne, kaya bumili rin po ako kung ganon ay abot mo sa akin ng karne at pahingi ako ng kalamansi sige, ho nay oho, huwag ninyong ikukuha ang mga mata nyo, pinatakan ni Lola ng kalamansi ang karne, sa harap namin ilang segundo lang ay nagbago. Ang kulay ng karne, kakaiba ito maputi ang laman at kakaunti ang taba ng ibaligtad ni Lola ang karne at iniharap sa amin ng balat, ay halos nais kong masuka sa aking nakita ang karne ay mayroong tato na katulad ng bungong may pangil sa tiyan. Kaibigan kong si Ramon Lola, huwag mo pong sabihing wala na ang kaibigan mong si Ramon apo naging hapunan na siya ng Magindara kagabi at ilan sa natirang karne ay inilalaan ng dayong iyon, sabi ni Lola na pamura ako, sa aking narinig na aalala ko na po Lola. Nang nasa daan kami may narinig si Ramon na kumakanta posible po ba na iyon ang Magindara eksakto apo, dahil ang aswang ng dagat ay gumagamit ang kanyang magandang tinig para mangakit ng kanyang biktima at lahat ng nakakarinig nito ay kinukuha niya. Pero narinig mo din po yung Lola, di ba naririnig ko sila dahil mayon akong kakayahan apo sige akin na yan at kailangang malaman din ito ni Jose bago pa niya makain ang karne na yan ng kanyang sariling anak hindi namin hinayaan si Lola na umalis Isaalam kasi namin na baka ikapahamak ni Lola ang kanyang gagawin, lalo pa at iba ang tingin ng mga tao. Sa aking Lola agad naipon sa bahay nila Ramon ang mga tao nang mabilis na kumalat ang balitang alam na namin ang dahilan tungkol sa mga taong nawaw.